Shalom. Shalom Aleichem, mga kapatid, mga kababayan. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Luke, chapter 25, verses 37. Glory to you, Lord. The greatest commandment, there was a scholar of the law who stood up to test him and said, "Teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "What is written in the law? How do you read it?" He said in reply, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He replied to him, "You have answered correctly. Do this and you will live." But because he wished to justify himself, he said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho. They stripped and beat him and went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road, but when he saw him, he passed by on to the opposite side. Likewise, a Levite came to the place, and when he saw him, he passed by on the opposite side. But a Samaritan traveler who came upon him was moved with compassion at the sight. He approached the victim, poured oil and wine over his wounds, and bandaged them. Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn, and cared for him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper with the instruction, "Take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back." Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers? Victim? He answered, "The one who treated him with mercy." Jesus said to him, "Go and do likewise." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, actually, ang ebanghelyo na ito ay very famous passage ng banal na kasulatan, or itong line na ito na the greatest commandments ay kilalang kilala at memorize ng marami, na kung ano daw ang pinakadakilang utos. At itong scholar of the law na nagtanong sa Panginoon para subukin siya. Inumin ko ba? At ang kanyang intro ng pagtatanong is, ano daw po ang kanyang gagawin para siya maligtas. At sinabi sa kanya na ng Panginoon, sabi niya, ano ba ang what was written in the law? So, how do you read it? He said in reply,
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. So, for us to enter in the kingdom of heaven is to follow the law. Yung parang sinamarize sa into two, ang Ten Commandments. Actually, kung babasahin naman natin yung Ten Commandments, mga kapatid, ang unang part, it is for God. So dito, makikita natin, sinamarize lang po siya. And then, yung second part is makikita natin doon, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not kill, thou shalt not covet thy neighbor's wife, thou shalt not covet thy neighbor's property, yun ay patungkol sa ating kapwa. Then, the upper level, thou shalt not have other strange gods before me, thou shalt not use the name of the Lord in vain, thou shalt not take the name, thou shalt not take the name of the Lord in vain, keep the Sabbath holy. Yan. So, yun yung first part. And yung second part, yun yung para sa ating kapwa. So, kasi kung titingnan natin and then yung kasunod is sabi niya, you shall love your neighbor as yourself. So, kung mahal natin yung ating kapwa, kung mahal natin ang Panginoon, ito ay magpapakita din ng ating pagmamahal sa ating kapwa. At ang pagmamahal sa kapwa is hindi pwede na kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pagnakawan. Hindi mo siya gagawan ng kwento na walang katotohanan. Hindi mo siya papatayin. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pagnanasaan yung kanyang mga pag-aari. Kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo pagnanasaan yung kanyang asawa. So, yun yung second part, na ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. Di ba? Later na, ang pinaka-reference ng pag-ibig natin sa ating kapwa is ang Panginoon na mismo. Sabi niya, love your neighbor as I have loved you. Ibigin nyo ang inyong mga kapwa as kung gaano ko kayo inibig. So, yun na yung pinakamataas na reference na para hindi ka na mahirapan, hindi na tayo mahirapan, ipinaliwanag na ng Panginoon. Sabi niya, para hindi na mahirapan yung mga alagad. Sabi niya, love your neighbor as I have loved you. So, kung hindi natin mahal yung ating sarili, pero ipinakita na ng Panginoon na sabi niya, ibigin niyo ang inyong kapwa katulad ng aking pagmamahal sa inyo. So, di ba? Makikita naman natin na sa John chapter 15 verse 13, ano ba yung sinasabi niya? There is no greater love than this. Sabi niya, that the friend, sabi John 15:13, kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friend. Okay? You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. Yan, sabi niya. So, yun yung pag-ibig ng Panginoon, iniaalay niya ang kanyang buhay sa kanyang mga kaibigan. So sabi nila, paano niya mamahal yung kapwa niya, sarili niya hindi niya mamahal-mahal. Kaya nga, ang reference na ng Panginoon ng pag-ibig natin sa ating kapwa is yung pag-ibig niya na ibinigay sa atin. So, dito sa gospel na binasa natin, greatest yung pag-ibig
So, yun yung greatest commandment, sinummarize into 2. But it does not mean na wala na yung 10 commandments. Nagpapatuloy pa rin yun. Yun pa rin ay nakapaloob lamang doon sa 2 kautusan na yun. Okay? So, ibig sabihin, for us, sabi kasi dito, ang tanong dito mga kapatid, what must I do to inherit eternal life? So, ibig sabihin na maka-inherit tayo ng eternal life kung meron tayong pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Kasi sa langit ay pag-ibig. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Alam naman natin yan. Diba? 1 John chapter 4 verse 8, God is love. So, ibig sabihin, for us to enter into the kingdom of God, we have love because ang pupunta natin yun ay Diyos ng pag-ibig. Ay pag-ibig. Hindi lust, ha? Kasi mayroong mga tao, pagdating sa paradise, lust pa rin. Meron silang ganong konsepto na pagdating mo doon, kapag mabubuti ka rito, may ginawa kang mabuti, ay pagdating mo doon, may 72 virgins ka. So, hindi ganon sa atin. Pag-ibig ang andun, wala nang lust doon. That is why, sabi ng Panginoon, how to inherit eternal life. So, love. We have to possess love. At ang pag-ibig na ito ay hindi salita lamang, mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi na, I love you. Di ba? Sinasabi dito na, hindi yung puro salita lang. Meron dito sa 1 John, mga kapatid. Hanapin ko, sundan nyo ko. Sa Bible, dito sa 1 John chapter 3, verse 15. Yan. Ang sabi dito, mga kapatid, so ang pag-ibig na ito na sinasabi ng Panginoon is not just a word, but it is an action word. Sabi dito sa 1 John chapter 3, verse 15, do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sabi niya. Hindi yata to. Okay. 1 John chapter 3:15 pala, mali, 2:15 yung binasa ko. Okay. 1 John 3:18 pala, mga kapatid. 1 John 2:15 pala yung binanggit ko. Sabi dito, verse 18, sabi niya, children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Sa gawa at sa katotohanan. Umibig tayo, not in word lang, kundi in deed and truth. Sa gawa. Kaya nga, di ba, yung mga asawa, pag sinabi ng asawa na, I love you, tapos hindi niya naman nararamdaman, ng totoo, hindi maniniwala. Diba? So, ang pag-ibig ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita. So, it is an action word, mga kapatid. Kaya nga, sabi niya, ang tanong niya ito very crucial at napaka-importante sa atin. What must I do to inherit eternal life? So, sabi niya, yun yung sagot na Panginoon na ano ba nakalagay sa kautusan? Sabi niya, you shall love the Lord. At yun nga, binanggit nga yung the greatest commandments. So, bakit, mga kapatid? Sabi nga, bakit kasama doon yung pag-iibig sa neighbor? At nasabi din natin, 1 John chapter 3, verse 18, na ang pag-ibig na ito ay hindi salita lamang. Diba? Ibalikan natin. Yung mayaman at si Lazarus. Si Lazarus napunta sa bosom of Abraham, while yung mayaman is saan napunta? Sa Hades. Yung sa Luke chapter 16, mga kapatid, diba? Sa Luke chapter 16 yun. So, okay.
sa Luke chapter 16. Bakit napunta ang mayaman sa Hades? So kung babalikan natin yung kwento, makikita natin doon na he doesn't care for Lazarus, di ba? Kasi namumulot lang si Lazarus ng mga mumong na nanggagaling sa kanya. Kumbaga sa ating kapanahunan ngayon is naghihintay lang yung si Lazarus sa labas ng food chain at maitatapon yung store na pagkain para makakain. And then yung pagdating doon makikita natin doon pagdating doon sa Matthew 25:31 to 46, makikita natin doon ipinakita ng Panginoon that on the judgment day, the judgment of the nation, makikita natin doon, di ba sinasabi niya, ay paghiwa-hiwalayin niya ang mga tao na parang katulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol sa kanyang mga tupa at mga kambing. Ang mga kambing ay nasa kaliwa at ang mga tupa ay nasa kanan. Then, di ba, makikita natin doon sa Matthew 25:31 to 46 na sinasabi ng Panginoon nung inanayahan na ng Panginoon yung mga tao, sabi niya, halika yung mga pinagpala. Sabi niya, di ba, makikita natin doon sa Matthew 25, sapagkat nung ako ay nagutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y nauuhaw, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw, nung ako'y nabilanggo, ako'y inyong pinuntahan, at nung ako'y nung walang tirahan, ako'y inyong pinatuloy. Diba, ano ang tanong ng mga tao doon? Saan, Panginoon? Saan namin ginawa ito? Saan namin ito ginawa sa iyo? We never remember or nakita ka namin, di ba? Parang ganun. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So you see, love your neighbor as you love yourself. Kaya nga sa kasalukuyang nakikita natin ngayon, ito yung magiging stumbling block para sa atin. Kaya hindi mo pwede sabihin pagdating ng judgment day, Lord, sumampalataya ako sa iyo, Lord eh. Tinanggap kita bilang Panginoon sa tagapagligtas. Is that easy? Ganun lang, kasimple. Tinanggap kita. Tinanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Di ba yan naman yan, Lord, nakasabi doon sa John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro isasagutin ka ng Panginoon, yun lang ba yung nakalagay sa banal na kasulatan? Sumampalataya ka lang, after that, you have nothing to do? Di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Pagkatapos mong sumampalataya, ay hindi ka dapat tamad na mananampalataya. Kasi sinasabi naman dun sa James chapter 2 na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Pagdating dun sa Matthew 7:21, di ba? Hindi pwede na mag-stick ka lang dun sa John chapter 3 bilang mananampalataya. Ano yung gagawin natin? Ay gagawin natin yung kalooban ng Diyos. Kapag sumasampalataya ka sa Panginoon, we are doing the will of God. Mga kapatid, di ba? Ano sinasabi sa Matthew 7:21? Ang linaw nun para sa atin lahat at babala din at the same time. Para sa lahat, walang exemption. Ano sabi doon sa Matthew 7:21? Di ba? Basahin niyo po sa Biblia niyo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, ibig sabihin, we have faith, but this faith must be alive. Hindi hungkag ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nasabi doon na balang araw ay harap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo
at tatanggap tayo ng kaukulang ganti sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama. Yan, mga kapatid. And then, sabi dito sa karugtong ng Ebanghelyo, then nagtanong itong Pariseo, yung scholar of the law, nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, then sinong aking kapwa? Sinong aking kapwa? Okay. So, para nag-wish siya na parang hindi daw siya mapahiya, ay nagtanong pa siya ulit sa Panginoon. Lalo siyang, itong Pariseo, lalong nalubog. Bakit ang ginawang example ng Panginoon, thank you, Gina. Sola bengia. Okay, thank you. Amen. Ang ginawang example ng Panginoon, itong mga Samaritano, may cultural conflict kung aralin natin, balikan natin ang kwento. Bakit hindi magkakasundo itong mga Samaritano at itong mga Hudyo? Kasi di ba nagkaroon ng panahon na after ni Solomon, dahilan dun sa pagkakasala ni Solomon, ay na-divide itong kingdom into two. The northern kingdom, which is the 10 tribes, at ang ginawa ni Jeroboam na kapital ay itong Samaria, sa northern part ng Israel. And then, the southern part na nanatili sa kay David ay yung Judah at saka Benjamin. So, matindi itong conflict nila. At the same time, nung nagkaroon na exile ang mga Hudyo sa Babylonia for 70 years, nagkaroon ng mixed marriage itong mga taong ito sa bandang part ng Samaria. So, hindi sila magkakasundo. Ayaw ituring sila ng mga Hudyo na kasi sapagkat nagkaroon na sila ng parang impure na lahi. Sapagkat kung babalikan natin ang Old Testament, pinagbabawalan sila na mag-asawa ng hindi nila kalahi, mga kapatid. Pero ang ginawa ng Panginoon na example, itong Samaritano. Dumaan ang saserdote at dinaanan lamang yung binugbog na hinold up at then binugbog. Then, ang Levita dumaan din at hindi rin tinulungan yung tao. Kasi sa kwento sa parabol na ito ng Panginoon, kasi itong Levita at saka mga saserdote, maaring pupunta sila sa templo at hindi sila pwedeng gumalaw ng isang taong gano'n kasi baka akala nila patay na at magiging marumi sila. So hindi na sila makakapag-perform ng kanilang gawain dun sa templo. So, ganun. Kaya hindi sila, yun yung context na yun, mga kapatid. Or maybe ayaw nila talaga ma-involve. Pero yun yung isa sa dahilan kung bakit ayaw nilang galawin kasi magiging marumi din sila. Then, they cannot perform their assignment do sa templo sa Jerusalem. So, ngayon, itong Samaritano, ang ginawang example ng Panginoon, yung Samaritano, kung saan ipinapakita ng Panginoon kasi nagtanong nga siya kung sino yung kapwa niya. Itong Samaritano na inaayawan nila ay sinasabi ng Panginoon na ang inyong kapwa, ito yung mga taong inaayawan niyo. Yung mga Samaritano nga, inaayawan nila, ayaw nila, galit sila diyan, hindi sila magkasundo. So they are. Yun yung neighbor ninyo. Ay, good morning, Brother Joseph John. Kumusta na bro? Parang ang tagal mong hindi nakalabas sa ere. Ano nangyari po sa inyo? Okay. So mga kapatid, ipinapakita ng Panginoon na yung ating kapwa, ang ating kapwa ay yung mga taong inaayawan natin. Kasi ang thinking ng mga Hudyo, ang kanilang kapwa ay kapwa lamang nila Hudyo. Ang kapwa natin is lahat ng mga tao. Lahat ng mga
especially yung mga taong inaayawan mo, sila yung ating kapwa. Then, di ba, ang nagtumulong ay itong Samaritano. Then, nagtanong ang Panginoon, sino sa tingin mo ang nagpakita ng tunay na pakikipagkapwa? Ang Samaritano. Di ba? Ang sabi, dinala niya sa inn, and then, sabi niya, because sa aking pagbabalik, sabi niya, ay, take care of him. If you spend more than what I have given you, I shall repay you on my way back. Di ba? Sa pagdating ng Panginoon, on the judgment day, the Lord will pay back kung ano yung mga ginawa natin, mabuti man o masama. Yun yung sinasabi kanina na binanggit natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Mga kapatid. So, kung titingnan natin sa judgment time, hindi ito sumampalataya lang. Hindi ito na yung may dinaanan ka, benry over lang natin. Hindi ito na parang, pagalingin ka ni Lord. Hindi ganun, mga kapatid. Pinag-pray kita. Di ba? Sinasabi naman yun sa James chapter 2. Kung hindi ako nagkakamali, tingnan natin ha. Sabi niya, anong magagawa nung klaseng yun? Hindi mo pinagsabihin mo, sige, panalangin kita. Okay. Ito, James chapter 2, verse 14. Mga kapatid, anong ang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihisit ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya? Iyon. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang palakip na gawa. You see? So, hindi pwede na sabihin, may nadaanan ka. God bless you. Ganun na. Kung talagang wala kang magagawa, i-honor naman ng Panginoon yun. Kung, di ba sa atin, kapag may humingi ng tulong at wala tayong may tulong, pwedeng ipag-pray natin, Lord, I pray for this person na nawa ma-provide po yung kanyang pangangailangan through other person. Pero kung meron kang may tutulong at hindi ka tumulong, ay accountable yun. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Anong mapapala nun? Kaya nga, kung titingnan natin mga kapatid sa Judgment Day, wala kang makikita na wala kang makikita na ang papasok sa langit yung mga sumampalataya lang. Natural, usually, ang i-quote ng mga separated brother natin, ng mga kapatid natin, mga hindi katoliko na taga-ibang sekta, is yung magnanakaw sa krus. Wala namang ginawa yun, sabi nila. Pero kung titingnan natin ng maigi, yung nasa magnanakaw sa krus, ang the very least na kanyang ginawa, mga kapatid, is ipinagtanggol niya ang Panginoon. Mga kapatid. So, tingnan niyo doon, di ba? Ang ginawa ng magnanakaw is ipinagtanggol niya ang Panginoon. Yun yung least na kanyang magawa. Kasi paano mo siya makagawa? Nakalambitin siya sa cross. Yun yung reference na ginagamit mga kapatid natin. Wala naman siyang ginawa. Hindi naman siya nabaptize. Sabi nila, ang ginawa ng magnanakaw, the very least he did is ipinagtanggol niya ang Panginoon sa kanyang kapwa na inuuyam nung isang nakalambitin sa krus ang Panginoong Jesucristo. Pinagtanggol niya ang Panginoon. Pangalawa, yung sinasabi nila, hindi naman nabautismuhan yun. Hindi natin yata naintindihan, mga kapatid, ano yung pinaka-purpose ng baptism?
Di ba? Hindi ba natin nabasa yung Romans chapter 6 verse 3 na ang ating baptism, mga kapatid, is pakikiisa sa Panginoon sa kanyang kamatayan sa krus. Ang magnanakaw ay aktwal na nakiisa at nakaisa ang Panginoon sa kamatayan sa krus. Baka natalsikan pa nga siya ng dugo ng Panginoon sa Kristo. So you see, hindi nga siya nabaptismuhan ng tubig. Kasi ang baptism sa tubig is pakikiisa sa Panginoon. And then piniwanag dito sa Romans chapter 6 na ang ating bautismo ay pakikiisa sa Panginoon. So yung baptism ng magnanakaw is actual. Pakikiisa niya sa kamatayan ng Panginoon. Pakikiisa at kaisa. Kasi he is very close to Jesus na namatay ang Panginoong Jesucristo. Sa atin, yung baptism natin, pakikiisa sa kamatayan ng Panginoon, pero yung magnanakaw, talagang kaisa ng Panginoon nung siya ay namatay sa krus. You see the difference, mga kapatid? Ay dapat hindi natin pwede makod yung magnanakaw. Kaya nga kung titingnan natin doon kung tayo ay sasabihin natin sumampalataya lang tayo, pero wala lang. Anong sabi dito sa James chapter 2 verse 17, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya nga kung titingnan din natin, dito sa 1 Corinthians chapter 13, sabi dito the greatest among, yung kung ano yung greatest, di ba? Anong sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 13? Sabi niya, okay, puntahan natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito, ang pag-ibig. Pag-ibig ang pinakadakila, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang pag-ibig, sabi nga natin kanina, sa 1 John chapter 3, verse 18, it is an action word. You cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. Di ba? Yun yung pinakita ng Panginoon. So yun yung pag-ibig, mga kapatid. It is an action word. Hindi ito empty words, mga kapatid. Kaya nga yung sinasabi sa 1 John 3:18, sabi niya, umibig tayo hindi sa pamamagitan ng salita lamang, kundi sa katotohanan at gawa. So, balikan niyo yung 1 John 3:18 na binanggit natin kanina. So, dito sa 1 Corinthians 13:13, faith, and then hope, and then love. But the greatest among of these is love. So, ang love is an action word, mga kapatid. Ibig sabihin, tama yung sinasabi sa James chapter 2 verse 17 na ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So yun, mga kapatid. Pero yung of course kaya nga hindi pwede na gumagawa ka lang is not out of love. You are doing this out of love. Hindi pwede na separate. Parang politician style. Hindi ganun, mga kapatid. Yung paggawa natin dapat hindi politician style. Yan, mga. So, yun, ipinapakita ng Panginoon na bakit itong sikat itong Good Samaritan story. Ayan. So, most possibly, sumasagot itong Pariseo na masama ang loob na ang itinanghal ng Panginoon na mabuting tao ay yung Samaritano. At yung mga Levita at mga saserdote ang lumabas na
hindi mabuti kasi hindi sila tumulong. Tapos ang ginawa pa ng Panginoon na example, yung Samaritano na inaayawan ng mga Hudyo. So, ganun mga kapatid. So, yung inaayawan mo, yung kaaway mo mga kapatid, yung inaayawan mo na tao, yan yung kapwa mo. Kapwa mo yan. So, ang sabi ng Panginoon dun sa unang part, sabi niya, love your neighbor. As yourself. Now po. Now po, Brother John, tsaka yun yung sinasabi doon sa Romans chapter 6. So, yun mga kapatid, na hindi pwede na, kaya nga hindi pwede na yung ating kapwa, ang ating mga kaaway talagang kailangan natin makasundo or matanggap yung sa tingin natin ng mga tao na hindi natin matanggap-tanggap. Natural struggle yan sa bawat isa sa atin. Kasama na ako dun. Lahat tayo na struggle natin yan na kailangan natin talagang tanggapin. So, kinakailangan talaga nating pagtagumpayan na yung mga tao na hindi natin katanggap-tanggap ay matanggap natin. Ang isa lang siguro sa, kung may mga struggle man tayo, is isa siguro sa kung talaga yung prayer, Lord, give us the grace na matanggap po tong taong to. At the same time, of course, siguro, opportunity din yun to pray for that person for his conversion. Di ba? Ang hirap nun, mga taong tanggapin mo yung mga taong hindi ka tanggap-tanggap. Yun yung pinapalabas ng Panginoon sa kwento eh. Yung mga Samaritano, na ayaw ng mga Hudyo na hindi nila matanggap-tanggap, ay pinapatanggap sa kanila ng Panginoon. So, the same with us, sinasabihan tayo ng Panginoon na yung mga taong hindi natin matanggap, whether we like it or not, tanggapin natin sila. Kung hindi man natin kaya, let us ask the grace of the Lord. Give us the grace. Give us the grace na matanggap na kung ang taong ito na grabe yung sakit na idinulot sa akin. So maybe that is by now mga kapatid, the greatest commandment is to love God higit sa lahat ng mga bagay, and then ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Pag sinabing to love God higit na sa lahat ng mga bagay, sabi dito, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. So, hindi ito suggestion mga kapatid, kundi ito yung greatest commandment na kailangan talaga nating magampanan. So, at sabi ko nga sa inyo, sabi nga natin na ang pag-ibig na ito ay hindi salita lang, hindi pwede, I love you, Lord, for the mercy of you lent me. Hindi pwede na yun lang. Ini-express, I love you, Lord. Di ba? Hindi na ganun lang nagtatapos mga kapatid. We have to do. May action word ang pag-ibig. Hindi siya hungkag na salita. So, maybe that is by now mga kapatid, ay kung ano man yung mga struggle natin na especially yung pagtanggap sa ating kapwa na nakasakit sa atin is hingin na lang natin yung grasya ng Panginoon na tulungan niya tayo na mabigyan niya tayo ng lakas at kakayanan na magampanan natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nanood or nagsumilip at sa mga nag-like.
Okay. So, yan. Sige po. So, Brother Jun, maraming salamat sa join ulit. Akala ko kung ano nangyari sa'yo. So, shalom. That is by now, mga kapatid. And may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Kasama ng ating mga mahal sa buhay. Okay, God bless. Ay, Kuya Kulit, God bless. Kapag God bless, bro, dapat capitalize yung G ng God. Kapag G-O-D kasi na small letter, ibang kahulugan nan. Oh, God bless po. Okay, shalom. That is by now.